At sa punto pong ito, makakapanayam natin, Prosecutor General Richard Fadullon. Attorney Fadullon, sir, good morning. Attorney Fadullon. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat ng inyong mga Yes. Attorney. Thank you for joining us this morning, Attorney Fadullon. Hingi po kami ng update. Ano ba ang latest sa mga kasong i-file o na-i-file na sa Sandigan Bayan kaugnay po nitong flood control scandal? Okay. Sa ngayon po, meron na po tayong 3 kaso na submitted for resolution. Go ahead, sir. For resolution, and we're expecting the resolution to be out by second week of December. Attorney? All right. Yes, medyo nagmamaffle lang ho yung nag-delay. That's why I cannot. Ayan. Napuputol po yung ating linya ng komunikasyon kay Prosecutor. Attorney, you mentioned na meron po tayong inihahandang kaso at posibleng ilabas for resolution. Doon po tayo naputol kanina. Yes, that's correct, ma'am. Yeah, please continue, Attorney Fadullon. Yes, meron po tayong 3 kaso na submitted for resolution. Alright. Babalikan po natin si Attorney Fadullon. Mahalaga to, partner, dahil ito yung detalye ng pagpapanagot. This is when we put action to words. Dahil sabi, managot ang dapat managot. Ito mga kasong ito, dito natin mapapanagot yung mga nasa likod ng corruption scandal na ito. At ito nga ang hinihintay natin, di ba? Kasi nga may panawagan, gusto ng taong na makita na may action, concrete action, at ito yon. Kaya lang naputol tayo sa mamaya. Babalikan natin si Prosecutor General Attorney Richard Fadullon para malaman natin. Although, ito, nasa linya na ulit natin. Attorney Fadullon, mas malinaw po ba ang ating linya ng komunikasyon ngayon? Hello? Ayan, Hello. mas malinaw. Please continue, Ay, sir. magandang umaga po ulit sa inyo. Yes. So, Attorney, naputol po tayo nung nabanggit na meron mga inihahandang kaso for resolution. Pwede po ba natin i-elaborate po ito? Yes, there are actually, there were 5 cases that were initially filed and were subjected to preliminary investigation dito sa department. Ito po ay patungkol sa mga ghost projects involving district engineers and yung below down the line, dito sa Bulacan District 1, no? And natapos na po yung preliminary investigation dun sa 3. The cases are now submitted for resolution. The 2 others, dahil sa nagsimula po siyang kaso as against DPWH officials lamang, pero eventually nagkaroon po ng ebidensya na sinubmit ang NBI na meron pong dinadawit na tawag nito proponent. Kaya ang kaso po ay medyo na-delay ng konti yung sa preliminary investigation kasi kailangan po nating bigyan ng pagkakataon na sumagot din yung kabila based on the charges that were filed by the NBI. So dito na ho may sasampay, ito ho ba yung mga involved, yung mga, well, these are the prominent personalities dito sa corruption scandal, the Discayas, Mr. Alcantara, Bryce Hernandez, and the others. Yun po ito, no? Yung mga ghost projects? Ghost projects, yes. But at least for now, wala pa po ang Discayas dito. No? Ang involved po dito kasi na contractor is yung sa SIMS, sila Sally Santos. So yung kila Discaya po, ang kasong naisampa pa lamang sa kanila sa ngayon ay mostly tax evasion cases filed by the Bureau of Internal Revenue. The NBI is continuing to gather evidence as against the involvement of other contractors named in the list shown by the President. Attorney Fadullon, may mga naiinip po eh. Bakit hanggang ngayon ang nakukulong daw ay mga DPWH na sa Mimaropa, hinahanap po nila yung mga malalaking isda raw,
hinahanap po nila yung dapat may makulong bago magpasko tulad na ipinangako ng Pangulo. Ano hong sagot natin dito, Prosecutor General? Well, sa ngayon po, naintindihan ko po yung nararamdaman ng ating mga kababayan. Naiinip po sila. Kami man din po ay naiinip din, no? Pero hindi po natin pwedeng madaliin ang isang bagay dahil lamang po sa gusto nating ma-appease ang publiko. Kung ang habol po natin ay kasong matitibay, natatagal at tatayo sa husgado, kinakailangan po nito ay na masinop na pagkalap ng ebidensya. At sa mga pagkakataon po ito, hindi po ganun kadali dahil sa remember there is conspiracy here from among individuals na sila-sila lamang po ang nakakaalam. Kaya nga po medyo nahihirapan po yung ating National Bureau of Investigation to start looking into cases where proponents are involved already. Ito po yung mga matataas na opisyal. Pero ang tinitiyak naman po namin sa inyo is that unti-unti po ginagawa natin ang paraan na kung saan matukoy natin kung sino yung mga opisyal ng DPWH at kung sino yung mga kasabwat nila na malalaking politiko. Ulitin ko lang po, hindi po ito ganung kadaling kaso katulad ng nahuli ng shoplifting na agad-agad makakasuhan mo. Yun ho kasi is caught in flagrante delicto. Ibig sabihin, nahuli po sa akto na ginagawa ang krimen. Ito pong mga krimen na iniimbestigahan natin ngayon ay mga krimen na nagawa o nangyayari over the years. At natago po ito. Ito po ay wala po sa radar ng kahit na sinong tao up until the time that there were revelations that there were ghost projects pagdating po sa flood control. Thank you so much kay Prosecutor General Richard Fadulion. Thank you for joining us this morning, sir. Thank you. Thank you for your time. Thank you po. Maraming salamat po.